Nagabutihan pag mo sa imbuhay, Lord, to the first prayer of our dearly beloved parents, the Lord, beloved pastor, blessed pastor, beloved children, anoint me, Lord. I cannot do things without you, my God, Lord, only my wisdom and understanding. I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now, my God, sack of the devil, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dear Savior, and give the full honor and respect to our beloved parents and the Lord, and our treasure, and their precious preaching and teaching, beloved noble Pastor Almeida, and beloved Stand Pastor Leon Almeida, and the greeting to the whole blessed Almeida children, my family, and to my beloved family also, and my beloved co-preachers, workers, so all of you, my dear brothers in Christ, sa lahat ng mga wikas viewer namin sa buong daigdig, at sa mga bisita po namin, mga minamahal, magandang araw sa inyo tanan. At palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag natin kalimutan, batiin kayo. First of all, we have the great, beloved, happy Father's Day to all beloved noble pastor in heaven. And also sa all the beloved children, ministers, sa those who became a father, na sila po ay ginamitin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko na isa-isahin. Nandito po sila sa ating tarpaulin. Napakarami. Sa lahat po ng mga beloved nga ama dito sa ating church, dito sa Cagayan de Oro, at sa buong daigdig po, ang lahat ng mga ama. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin pwede makalimutan i-celebrate itong Father's Day at saka Mother's Day. Kaya alam niyo po, ang ating mga parents may malagang bagay sila sa ating buhay. Meron siya significant meaning sa ating buhay. Kung wala nga itong mga parents, wala tayo ngayon. Amen ba? Hindi natin sila makalimutan. Secondly, our mga parents in the Lord, na sila po ay nag-anto, sakripisyo sa ating kalag para tayo maluwas. Kaya marami tayong dapat pasalamatan ng mga ama. Ama sa pahanan, ginikanan sa pahanan, at ginikanan sa spiritual. Kaya pinagpala tayo dahil bakit tinuruan tayo ng Diyos paano tayo rumispito at gumalang sa dapat natin igalang. Palakpakan po natin malapin. Everybody say, praise the Lord. Maminamahal, ating pag-aralan sa araw to ay yung itong na Peter's denial. Peter's denial. Ang paglimod ni Pedro. Amen ba? Peter's denial. Kaya hindi pag-ibasa in Matthew chapter 26, verses 69 up to 75. Makinig po kayo. Pasensya na kayo sa itong mga chapel dyan ay tumutulo na. Sige lang. Kaya papalain naman tayo ng Panginoon dahil yung ating lupa ay nababayaran na po natin. So dahil sa inyong mga pagbibigay, so halos yung 600 square meters nabayaran natin kahapon, almost 1.2 kapin. At yung 1.375, mamaya pa kami mag-usap na may-ari. Babayaran na po natin yan sa kahabagan natin, mahal na Panginoon. So, ang atin na lang tulong-tulungan, yung pagpapiling, pagtambak, at mga materyales sa dandahan. But before na matrabaho yan, dandahan na po habang nandito pa tayo. So, dandahanin natin repair yung mga tulo dyan. Kaya mamalal, siyempre, hindi man basta-basta magtayo ang chapel. It takes time yun, it takes a year, mahigit pa. Kaya nag-aagad man ito sa financial. So, habang nandito tayo, dandahan natin repair muna yung sa likod para habang nagtatayo tayo ng bagong chapel, manatili tayo dito sa ating sambahan. Amen ba? Kaya huwag kayong magsawa sa pagbibigay. Kayong lahat ko, sabi nga Sir Pire, ang lahat na binigay nyo, nakikita mo yun po yan. Magagamit natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 26, ang talata ay 69 hanggang 75. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, "Ikaw man ay kasama ng taga-Galileang si Jesus." 70. Dadapat siya ay kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." 71. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, "Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." 72. At muling kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." 73.
At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan, ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. 74. Nang magagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang tao, at pagdakay tumilaok ang manok. 75. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo ako makaitlo. At siya'y lumabas at nananangis na mainam. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody serve the Lord. Mga minamahal, yung preaching about the Peter's denial, ito po dapat malaman natin nga ito po tema nga talagang tao ay nagkakaroon ng pagkakamali. Amen? Amen? It's open highlight theme for human fallibility. Ang ibig sabihin, ang tao talagang ay subject magkakaroon talaga ng pagkakamali. I-fall nga magkaroon ng pagkamali. Sabi dito, the struggle of fear, si Pedro, kaya nalimod niyang Panginoon dahil nag-struggle sa takot. Matakot siya nga baka hulihin din siya. And the reality of failure, ang tao ma-failure man talaga. And the boundless grace of God, walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung istorya ni Pedro pag-deny, ito po yung nagre-remind sa atin sa bawat manampalataya. Na even the strongest among of us can succumb the weakness that God's forgiveness is always available for those event. Kahit sino pang malakas, sabi, sino mang kusgan, mamaya madala tayo minsan ng ating kahinaan. Ngunit, andaan natin, ang pagpapatawad ng Diyos ay palagi available sa lahat na magsisisi. Amen ba? Amen? Kaya sa paglingkod natin sa Diyos, ito po'y nagpaalala, it's very important ang pagbabantay. Important of vigilance. Minsan Kristiyano tayo, kumpiyansa tayo, matagal na tayo, minsan hindi natin mabantayan. Hindi tayo makabantay. Dahil tao lang tayo, madali tayo succumb of our weakness, mabibihag sa ating kahina. Dahil sa pagkapahina ang tao, mamakalimutan natin minsan ma-deny natin ang Panginoon sa buhay natin. Minsan para mahiya tayo sabihin, ako, I'm proud to be a Christian, I'm a member of the Jesus Book of Said. Minsan, kinakahiya po natin yan. Matakot tayo sabihin, baka malaman natin mga classmate, malaman ng ating kapitbahay, malaman natin mga friend, na Kristiyano ka. Natatakot ka, kaya baka isit aside kanila, dahil hindi ka na sumasama sa mga barkada, sa mga bisyo. Yun pong nangyari kay Peter. Si Peter, ng unang pastor sa the 12 apostles, siyang unang-una pinagkatiluan ng Diyos. Tapat si Pedro, palagi sa tabi ng ating Panginoon, sumasandig pa sa dibdib ng ating Panginoon. But the time will come na hinuli ng Panginoon, sumusunod pa rin si Pedro. Now, before that nangyari, kaya ang Panginoon nakikita niyang bawat weakness, bawat kahinaan, kung saan ang Kristiyano mahina, alam ng Diyos. That's why si Pedro, nung before nangyari, hulihin ng Panginoon, kinausap niya na si Pedro. Time will come, Pedro, ang anak ng Diyos, hulihin, husgahan, at dalhin at papatayin. Sabi ni Pedro, hindi pwede mangyari sa iyo yan, Panginoon. Kaya rinibyok ng Panginoon si Pedro, Peter, si Pedro rinibyok ng Panginoon, get behind the Satan. Alis ka sa akin, Satanas. Bakit? Hindi mo naintindihan ang mga malalim, mga bagay sa spiritual, dahil ikaw ay makalaman. Kaya yung spiritual na bagay, napakataas, napakalalim, hindi natin unsan maunawaan. Bigla kang gaganon. Kaya be aware, be vigilant. The important of vigilance, magbantay, mga minamahal kong kapatid. Sa sobrang nating overwhelming, sobrang nating kasiyang kagalakan sa mga pagpapala, lahat ng bagay, minsan, hindi natin malaman
masukob na tayo nating kahinaan. Madadala na tayo, mag-iiba na tayo dahil sa ating mga kahinaan. Mapalayo tayo sa Diyos kung minsan ma-deny natin ang Panginoon sa ating mga sarili. Amen ba? Amen? Ayan ang 3 beses si Pedro sumusunod sa kita ng mga tao. Di ba kasama ka niya? Ay, hindi. Sunod pa rin si Pedro. Di ba kasama ka niya eh? Ay, hindi po. Pangatlo, sabi ng sundalo, kasama ka ni Jesus. Ay, hindi ako kasama niya, hindi ako kasama niya. 3 beses niya dininay ang ating Panginoon. Ayan ang tawag na Peter's complete denial from the Lord. Pagkatapos, sinanggihan niya ang Panginoon 3 beses, na hindi siya disipulo, apostoles ng Panginoon, ang manok ay nagtugao. The cock crows. Ay sabi ng Panginoon, Peter, pagdating ng panahon, after the cock crow thrice, you deny me. Sabi ni Pedro, hindi po mangyari yan, mala Panginoon. Pero nang sumunod sa Panginoon, nangyari. Umiyak si Pedro, nagsisi. Bakit naging totoo ang salita ng ating Panginoon? Peter's denial often highlights theme of human fallibility. Ibig sabihin ng fallibility, ang tao ay magkakaroon minsan ng pagkakamali. Amen. The struggle with fear, saan magtatagal ka sa sobrang takot. Sabihin mo, hindi ako Kristiyano, hindi ako born again, hindi ako member ng Diyos bukasin. Yan ang sabi ni Pedro. The reality of failure, ang katotohanan ng failure ng tao. Ma-failure magun ang tao, and the boundless grace of God, ngunit ang walang hanggang grasya ng Diyos na natili sa atin. Sabi ko, an story that reminds believers that even the strongest among them can succumb to weakness, and that God's forgiveness is always available for those who repent. Alalahan natin, ang pagpatawad ng Diyos palaging available sa lahat na magsisisi at magpakumbaba. Palagpagan natin ang Diyos. Diba? Sabi ito, important of vigilance, no? Pagbantay. It emphasizes the needs constantly vigilant against this temptation. Magbantay laban sa mga temptation at ma-resist natin ang kapamaraanan, scheme, devil scheme, yung iba-ibang mga style, strategy of Satan, na hindi tayo mamwala sa presensya ng Diyos, hindi natin mailimod, ma-deny ang ating Panginoon sa ating buhay. Bahala na kung ano mangyari, basta ang Diyos kasama natin. Everybody serve the Lord. May isang istorya na yung mga taong naiwan sa rapture. May sine po yun. The day after. Manghanap tayo ng tape na yan. Panoorin natin ito sa Overnet minsan. The day after. Araw na after ang rapture, may mga naiwan ng mga Kristiyano sa lupa. Ngayon, alam naman nila, pag naiwan ka sa rapture, sabi ng Biblia, only 1% na lang na natira sa iyo na kaligtasan. Kung magpapugot ka ng liig. Kasi 99%, 100% ng ating kaligtasan during the rapture. Pagbalik ng Diyos, tutunog ang trumpeta ng Diyos when the last trump of God will sound with the voice of the archangel. I-roll call ang Kristiyano. That is a time of rapture. Lahat ng mga handa, mga banal, sincero, binago ang buhay, hindi sila nag-deny kay Kristo, patuloy hanggang kamatayon. Pagbalik ng Diyos, sigurado, nakita niyo yung puso nila. Pagdating ng last trump of God will sound, lahat sila makasama sa rapture. Amen. Amen. Mauna muna yung mga namatay kay Kristo nga sa libingan. Marvel not that the grave will open.
Huwag ka mahibulong. Bakit ang mga lubnganan, mga open yan? Marvel not that the grave will open, and those who did in Christ shall rise first. Ang namatay kay Kristo, nga unang Kristiyano, silang una mabangon. Rise up. From the grave, lilipad sila sa langit. Silang unang lilipad papuntang langit. And we, which are alive and remain, tayo mga buhay nga nanatili, will be caught up. Caught up, lalinon. Will be caught up together, lahat tayo, and meet the Lord in the air. Sa Bisaya, sa Gawon, sa English, rapture. Ang the word rapture is came from Latin word rapio, o rapiri, meaning sa English to caught up. Sa Gawon tayo kung sa Bisaya, dagiton tayo ng Diyos ang kapangyarihan dahil pag isa ka pamilok sa mata, in the moment, in the twinkling of an eye, yung mga handa ng Kristiyano, automatically, their bodies was changed. Ang mga katawan natin nga madurog, yung mortal body natin will be changed into immortal body. This corruptible body na madurog will be changed into incorruptible body, hindi na masira. At tayo maging katulad ng anghel. Kaya pag rinig natin ng trumpeta ng Diyos, hallelujah, kaya dahil pareho tayo ng anghel, immortal na tayo, lilipad tayo palagit. Gaganon tayo. In the moment, in the twinkling of an eye. Ganon kabilis. Ganon kapaspas. Ganon lang, oh. Di ganon kapaspas yung pamilok. In the moment, in the twinkling of an eye, which shall be changed. At lahat tayo, i-rapture ng Diyos, lipad sa langit. Ganon lang. At makapiling natin ang Panginoon sa kalangitan. Palakpakan natin ang Diyos. That is our final countdown of our lives sa lupa. Kaya maglingkod sa Diyos na sincero. Mga minamahal, magsincero sa Diyos. Yung kalig ng mystery of salvation, napakamatindi, di basta-basta. Imagine, isang kisap mata lang. Pag tunog trumpeta, narinig natin kung ready ka na, gaganong ka kaagad. Maging immortal tayo, katulad ng ating Panginoon mga anghel, lilipad ka sa langit. Kaya kung mortal ka, hindi man ka makalipad sa langit, kailangan mo pa yung parachute, kailangan mo pa yung plano, ano ba, jet ba? Mga minal, kaya lahat ang ating katawang lupang ito na madudurog, puno sa kasalanan, minsan puno sa pagtanggi, nga tayo Kristiyano, hindi tayo anak ng Diyos. It's a change ng Panginoon. Maging immortal na tayo katulad ng anghel. Kaya pag last trump of God will sound at kung kita makarinig, lahat tayo will be changed. Lilipad tayo in the moment, in the twinkling of an eye. Napakabilis! And we be with the Lord in heaven forever and forevermore. Ang tanong, sinong maiwan sa lupa? Siguro yung patulog-tulog, maiwan yan. Kaya hindi nakikinig. Hindi nakikinig sa preaching, patulog-tulog. Kaya yun ang mga tulog, maiwan yan. Ano man, yung mga tulog, wala silang nagbabantay. Hindi sila vigilant. Yung tulog. Tignan mo yung mga gwardya, mga patulog-tulog sa post, pag ikot ng supervisor, mahuli, sleeping on post, football, wala nang bigas. Kristiyano, patulog-tulog, hindi nakikinig, hindi concentrate. Pagbalik ng Diyos, ganun kabilis. Paggising niya, saan na yung katabi ko? Saan na sila? Mag-ingat. Be vigilant in serving the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Kaya huwag natin abusuhin yung pag-ibig ng Diyos. Important of vigilance. The sermon can emphasize nagsasabi that the need to be constantly vigilant. Kailangan natin be constantly, palagi, vigilant against temptation and to resist the devil's scheme. Devil's scheme, mga kapamaraanan, pamaagi ni Satanas
hindi tayo mahulog sa tukso, hindi tayo mapalayo sa ating malapay. Lalo tayo kakapit, didikit sa ating malapay. Always claim unto the Lord. Huwag tayo mapalayo sa Diyos. Pantayan natin, resist the devil's scheme. Masuklan natin ang mga kapamaraanan, pamaagi ni Satanas sa buhay natin. Hindi ka makabantay. Sometimes you deny the Lord in yourself. Katulad kay Peter denials. Palakpakan natin ang Diyos. But may pangako naman ang Diyos. God's unconditional love and forgiveness. Yung sabi dito. And the God of forgiveness is always available to those who repent. Ang pag-ibig ng Diyos, walang pasubali. Unconditional love ng ating Panginoon at pagkapapatawad ay patuloy binibigay sa kanyang mga anak. Despite of Peter failure, si Pedro, sa kabila na si Pedro ay sipyat, napakyas, failure sa pagsunod sa Panginoon. Still, ang pagpatawad ng Diyos at ang pagbalik loob sa kanya sa presensya ng Diyos na natili po, winalik pa rin siya sa hanay ng mga apostoles. Dahil nagpapakita niyong nung boundless love, walang hanggan, walang pasubali, boundless love, hindi basta-basta na pag-ibig, walang sukat na pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo pabalik-balik sa kasalanan, pabalik-balik. Ang boundless love ng Diyos. Amen? Amen? Walang hanggang grasya at pag-ibig ng Diyos at awa na natili sa ating buhay. Palakpakan po natin, Diyos. As long you always ready to repent, ready ka palagi nga maghisisi. Repent meaning maghinulsol, magsisi ka palagi. Kaya si Pedro, kahit nag-failure siya, nagkamali siya, dinenay ang Panginoon still, dahil sa walang hanggang pag-ibig, pagpatawan yung tinanggap pa rin si Pedro, binalik pa rin siya kasama mga apostoles. Tingnan mo yung boundless love, mercy, forgiveness of God. Kahit tayo nagkamali, nagkasala, nanatili pa rin. May ibang Kristiyano, hindi lang maunawaan ito. Kaya sa Biblia, we are saved through grace. Naligtas kasi tayo sa grasya. The boundless grace of God. May mga Kristiyano, minsan nagkakamali, nagkasala. Kasi ang tao ay subject to failure, subject to sin minsan. Parang yung limitahan nilang walang hanggang pagpapatawan ng Diyos. Nagkamali, sabi may patakaran church. Iba, hindi na sumasamba. Hindi na kami sasamba, kaya minsan ma-review kami sa preaching. That is nature. Nagkamali ka Nagkamali ka. Amen? Nagkamali ka. So, you have to pay the price. Nagkamali ka, nakalalabag ka. So that's why, ma-example ka minsan sa church. Hindi ka dapat tularan sa iyong pagkakamali. So kung nasuspindi ka, nag-disavow of your sin, nagkamali, patuloy lang. Simba lang. Hindi ka naman pinalabas sa church. Hindi ka naman ibiniwalan magsimba. Patuloy pa rin kasi because of the boundless grace and love and forgiveness. Pag magsisi ka naman, after you committed sin, kaya ang Diyos mapagpatawad, His boundless love and grace and forgiveness, maibalik, mai-restore naman ang spiritual life mo. Like Peter, nagkamali, nagkasala, but siya nagsisi sa kasalanan. Sabi ng Biblia, because of boundless love and forgiveness of God, na-restore, naibalik si Pedro sa hanay ng mga apostoles. Apostol pa rin siya. Nangaral pa rin siya. Nagkamali ka, remember ka, pagkatapos na bayaran mo ang kamali mo, hindi ka man umakyat dito. Hindi ka naman namin pakantahin. Bakit manglamig ka? Hindi ka na magsimba. Ikaw ang nag-deny sa pagkatawag sa ng Diyos. Ikaw ang nag-deny. Ikaw ang umatras. Ikaw ang nagbaliwala sa kaligtasan na binigay siya ng Diyos.
Hindi naman kailan swapira dito. Hindi ka naman pinalabas dito. Hindi ka naman binawalan sa mamba. Patuloy ka pa rin. Pero you must to pay the price. Sa ibang pagkakamali, bayaran mo yon. Pero pagdating ng panahon, nagsisi ka na, ma-restore pa rin ang spiritual life mo. Yan dapat maintindihan ng mga tao. Kaya pinipresta dito para malaman nyo nga God's ang pag-ibig ng Spirit unconditional. Walang pasubali kahit sino ka, sino tayo. Ang Diyos, mapagpatawad, mapagmahal, at mapagpatawad. Puno God's unconditional love and forgiveness. Yeah? Sabi na? Despite Peter's failure. Ma-failure man tayo. Pustuli siya, na-failure siya eh. He denied Christ. Jesus forgive him. Ang Panginoon nagpatawad sa kanya and restore him to his role as an apostle. Binalik siya ng Panginoon sa kanyang ginagawa bilang apostoles. Nagpapakita, demonstrating God's boundless love and mercy. Nagpapakita, nagpapahayag na walang hanggang pag-ibig ang Diyos, awa at pagpatawan. Amen ba? Kung sabihin ay nahiya na kami mo simba kasi minsan may example kami. Matamaan kami sa preaching, not is nature. Kasi ang Word of God, martilyo yan. The Word of God is like a hammer, nagdudurog ng matigas na puso. The Word of God is like a fire, apoy, susunugin niya yung ating mga puso na matigas. Amen. Amen. The Word of God is like a two-edged swords, double blade. Papasok yan sa kasukasuhan ng kabuto-butuhan mo. Lahat para ma-search ng Panginoon yung laman ng puso at kasukasuhan mo. Yan ang nature ng Word of God. Masakit. Pero pag tinanggap mo yan, because of your failure, tinanggap mo na failure ka sa pagsunod, nagkamali ka, ang Diyos na natiling walang hanggan, pag-ibig niya at pagpapatawad. Napalakpakan ba natin ang Diyos? Oh? Repentance and restoration. Basta, Peter's story is powerful illustration of true repentance and restoration that God offers to those who turn back to Him. Diba? Ang pagsisisi at ang restoration, ang pagpanumbalik sa ating mga trabaho, sa ating mga obligasyon, responsibilidad, ay naging isa powerful illustration ito. The true repentance and restoration that God offers to those. Inoffer ng Panginoon sa lahat who turn back to Him, na gusto bumalik sa Kanya paglilingkod at pagpapagamit. May nagpigil ba sa atin dito? Wala. At anong ginawa mo kasalanan dito? Walang magsirado ng gate sa iyo dito. Walang gwardiya dyan, hoy, huwag ka pumasok. Wala. Open palagi ang gate. Bakit? Bukas ang palad ng Diyos sa pagpapatawad at para mapanumbalik tayo paglingkod sa Diyos. Kuminsan tayong Kristiyano, because of our pride in our heart, because of failure, because of sin that we committed, minsan tatakpan pa natin ang ating sarili. Dapat maging open-minded ka, open heart ka. Dahil tao ka lang, katulad ni Pedro, na failure siya. Di basta-basta ang kasalanan ni Peter. Imagine, Panginoon yun. Kasama niya within 3 years. Hirap ginawa, hulihin ng Panginoon. Nagsundala para patayin. Sinundan niya pa. Sinabi niya pa, hindi ko kilala yan. Sino yan? Grabe kasakit yun. Hindi basta-basta ang kasalanan. Dinenay niya ang Panginoon 3 beses pa. Pero naalam na ng Diyos umpisa pa lang. Kaya sinabi na ng Panginoon kay Pedro, Peter, before the cock crow thrice, you deny me thrice. Hindi ba ka piniwala si Pedro? Pero ang Diyos, alam niyang bawat puso ng mga Kristiyano. Kaya sabi, walang strongest man. Walang malakas na Kristiyano. Lahat mabibihag, sukom
to weakness. Madadala tayo minsan ng ating kahinaan. Pero yung the best thing you do, marunong ka humingi ng patawad. Marunong ka nagpakumbaba, humingi ng nagsisi ka, nagsuri ka, kaya gusto mo ma-restore spiritual realm, life mo sa paglingkod sa Diyos. Ang Diyos bukas palagi ang kanyang palad. Palakpakan natin, Diyos. Lesson in self-knowledge. Lesson in self-knowledge. Mga lesson ito na magkaroon tayo ng sariling kaalaman. The disciples, certainty of their faithfulness. Katiyakan, certainty. Katiyakan sa ilang pagkamagi tapat. Si Pedro sumunod at iyang dininaya ang Panginoon. Serve as cautionary tale. Para bang caution nga istorya. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga binabuhian nga istorya. Tale. Serve as a cautionary tale about the limits of self-knowledge and the need of humility. Ang ibig sabihin, mag-ingat tayo sa bawat lumalabas sa ating bibig. Cautionary tales about the limits of self-knowledge. Kung kulang hindi mo alam, huwag ka na lang magsalita. Hindi mo alam yung pangyayari, yung pinakamalalim na pangyayari, huwag ka na magdugtong. Huwag ka lang shut up. Close your mouth. Yan ang ibig sabihin. Serve as cautionary tale about the limits of self-knowledge and need of humility. Kailangan po natin ang pusong mababang puso at puno ng pagpakumbaba. Kung nagkamali man ka sa istorya mo, kailangan mo magpakumbaba. Hingi ng tawad. Amen ba? Hindi basta-basta yung istorya ni Pedro. 3 beses 3 times siya gidinay ang Diyos. Di ba kasama kanya? Ay, hindi. Pangalawa, kasama kanya eh. Hindi nga, hindi ko kilala yan. Imagine. Pangatlo, kasama ka. Sinasabi siya, hindi ako eh. Wala ko kilala, hindi ko kilala yung sinong Jesus na yan. Masakit yun sa Panginoon. Grabing kasalanan niya. Complete denial. Dahil nangyari yon sa grabing takot ni Pedro. Grabing takot ni Pedro. Struggle with fear. Eh kung sabihin niya nga, kasama ko yan. Kasama sa ipako. Patayin. Husgahan. Kaya minsan hindi natin may iwasan po yun. Hindi nag-struggle tayo sa takot. Kapag malaman ng aking kaklasmate na ako'y born again, hindi na ko isama nila. Amen ba? Amen. Hindi na ako makapagpapantalon. Pag sabihin ko, membro ako ng Smokosen, hindi na ako makalipstick. Hindi na ako makasuot ng spaghetti pababa, pataas. Kaya sabihin ng classmate ko, lusyang ka na. Miracle kusid ka pala. That's why, hindi Ano ako? Simba-simba lang. Wala na akong pakialam sa ila dyan kung anong gawin nila. Amen. Mayroong Kristiyanong ganyan. Sumigaw kayo ng praise the Lord. Kunwari Sa sambahan, banal, mahaba yung palda. Hanggang sa paa, sumasangyad pa sa lupa. Pero pagdating sa labas, makita mo, above the knee ang short. Ang bibig. Hindi malaman kung anong klaseng lipstick yun. Parang may pagka-violet, may pagka-pula, may pagka-pink. Amen. Membro ka ng Miracle? Ay, hindi. Kasi yung kapitbahay namin, wala naman lipstick eh. Ikaw, bakit pula bibig? Ay, hindi ako Miracle Amen. Yun ang denial. Denial yun. Kristyano ka, dapat mamuhay ka ng totoong buhay Kristyano. Kaya anytime, babalik ang Diyos. Sa hindi mo alam, hindi mo nabantayan, babalik ang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, on that day,
knoweth no man or the angels. Ang pagbalik ng Diyos sa araw na yun, walang nakaalam. Even no man or the angel. Wala nakaalam. Sinong tao kit anghel? Wala nakaalam sa pagbalik ng Diyos. Wala nakaalam. Who knows? Wala. Kaya ang pagbalik ng Diyos is like a thief in the night. It's like a thief in the night. Ngayon, may magnanakaw ba na akyat sa bahay ng tao na magpaalam pa? Sir, magnanakaw ako, sir. Mamayang alauna, akyat ako. Alsahin ko yung TV mo. Mayroon bang magnanakaw ganon? Sabi na may amo, ganon ba? Sige, hintayin kita alauna. Sabog yung dibdib mo. Amen. Ganon yung pagbalik ng Diyos. Wala nakaalam. And that they know it, no man, even the angels, except the Father. Ang pagbalik ng Diyos. Kumpiyansa ka. Paganda-ganda ka sa libutan. Wala problema yung magpaganda. Kaya dapat man paganda tayo, magpapugi tayo. Pero not too much. Huwag kang lumabag sa kabanalan. Because holiness meaning separated from the social way of society. May off-limit tayo. Simple lang. Simplicity is beauty. Amen. Hindi mo magapalagpak. Kahit hindi ka na magpagwapa, kay gwapa ka na. Pero kung maakot ka, bisong sorry mo pagpagwapa, hindi gin mo rito okay. Sorry. Amen? Amen. Pag maganda ka, hindi na kailangan sus Ginoo. Patakilirin, gwapa. Gwapa. Lalo pagharap, pugi. Amen? Pero kung babae naging pugi, delikado. Amen. Baka dublikara. Palakpakan natin Diyos may mamahal. Sinasabi na natin ito dahil yung ating preaching is denial. In all aspect of life, anywhere you go, ayaw pag i-deny ang pagkakristyano mo. Buhay ang Diyos nakatingin sa atin. Nakatingin ang Panginoon. Nakikita tayo ng Diyos. Sabi, even in the secret place, the Lord will see you. Sa sekretong lugar, you cannot hide from God. You cannot hide from God, even in the secret place. Nakikita ka ng Diyos. Lusot-lusutan ang mata ng Diyos. Kikita ka lahat sa ginagawa natin. How we do it. How we obey His will, His commandments. Nakikita ng Diyos. Huwag natin i-deny ang Diyos. Ay baka, sa kalit, bigla, tuntunog ang trumpita, babalik ang Diyos. Baka madatnan ka na wala ka ng buhay na may kabanalan. I'm sorry to tell you, di tayo makarinig ng trumpita. Maiwan tayo. Sayang ating pinaghirapan. Sayang. Kaya mga minamahal, our lesson for today, kailangan malaman natin. Ito po'y contemporary challenges and encourage sa lahat ng kapatiran. Na every day of our life, we have to examine our lives. Examine our own lives. And seek God's forgiveness and restoration. Sa araw-araw natin buhay, ano mang klaseng may experience natin sa buhay, kailangan palagi natin examine ang ating puso. Examine your own lives, your heart. Always, nagkamali man tayo, na failure man tayo sa pagsunod. Please, always examine yourself. Examine your heart, your own life, your own lives, and seek God's forgiveness and restoration. Hanapin mo palagi ang kapatawaran ng Diyos.
restoration at pagpanumbalik natin ng ating kainitan, unang pag-ibig, pagsunod sa Diyos. Pabalikin natin sa puso natin ang presensya ng Diyos. We have to regain our first love to the Lord. Ibalik natin, restore natin ang presensya ng Diyos sa ating puso na mag-create ng fear, na takot, hindi tayo magkasala, hindi natin madinay ang Diyos, hindi tayo mawala sa linyada ng ating Panginoon. Dahil ang pagbalik ng Diyos, anytime, hindi natin malaman, wala nakabantay, mga minamahal. In the moment, in the twinkling of an eye, napakabilis, isang kisap mata lang, babalik ang Diyos. Pag nadaktal tayo, hindi makasunod. Sayang ang ating nampisahan. Ganon ka-stricto ang Diyos. Bantayan natin. Ulitin ko, the great lesson for today. Na-experience ni Pedro, ito'y challenges at to encourage sa lahat ng kapatiran, always examine their own lives and seek God's forgiveness and restoration. Huwag tayo magpabaya. Nagkamali ka ngayon, hanapin mo ang kapatawaran galing sa Diyos. Lord, patawarin mo ko. Nagkamali ako, Lord. Nakalimutan ko. Sorry, Lord, I'm just only human. Sometimes I forget. Kasi makalimutan ng Kristiyano pala tayo. Patawarin mo ako, Lord. Nabigla lang ako sa aking nagawa. Hindi pala dapat kong gawin. Please, Lord, ibalik yung presensya mo sa puso. Seek God's forgiveness and restoration. Huwag natin pabayaan ang ating sarili, mga minamahal. Malapit nang babalik ang Diyos. Malapit na. Kahit minsan, makalimutan natin Kristiyano tayo. Basta hanapin mo palaging kapatawaran sa Diyos. Yang gihimo ni Pedro. Peter's action, examine the details of Peter's denial, emphasizing 3 times he denied knowing Jesus, the emotional impact of his action. Emotional impact yun eh. 3 beses niya tinanggihan ang Panginoon. Kaya before the cockcrow, nalaala ni Pedro yung sinabi ng Diyos sa kanya. After that, si Pedro umiyak at si Pedro nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako na sa sobrang takot ko, na failure ako, na deny kita, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Ibalik mo ang aking paglilingkod sa iyo. Hindi na maulit ang Diyos. Open ang kanyang puso sa pagpapatawad at restoration. God's open heart of forgiveness and restoration. Kaya binalik si Pedro sa iyang role bilang apostoles. Tayo, ganun din. Huwag natin pabayaan ang ating sarili. Nalubusan natin ma-deny ang Diyos sa ating buhay. Please go and preach the gospel. Tell the people that the Lord Jesus loves them. Para hindi mo ma-deny ang Diyos, araw-araw ka umalis. Umaalis pang araw-araw, punta sa mga trabaho, sa school, sa work. Please, may katabi kang tao, kay sinong tao, open your mouth and preach the gospel. Tell them nga ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos mapagpatawad, ang Diyos nagliligtas ng tao. Para hindi mo ma-deny ang Diyos, palagi mo kasama ang Panginoon. Matutuwa ang Diyos. Bakit? You win soul to Christ. Sabi sa Biblia, ang nagadala ng kalag sa tila ng Panginoon, wise na tao. He that wins soul to Christ is wise. Marunong na tao ang nagdadala, nagkakabig ng kalag sa paanan ng Diyos. He that wins souls is wise. Wise. At marami kang kahinaan, matatakpan yung kahinaan mo. Dahil sa iyong pag-ibig sa kaluluwa, it's charity. Charity yun, pag-ibig, pag magligtas ka ng kaluluwa. Dahil ang awa ka na pretsingan mo sila para maligtas sila. Sabi niya, that is charity. Because of your charity that we do, it covered a multitude of sin. Matatakpan ang marami mong kasalanan, kahinaan. Dahil of that one soul na sinabihan mo na maglingkod sa Diyos. Grabe yung Panginoon. Grabe pag-ibig sa kaluluwa. Simpleng kautusan lang yan. Araw-araw ka pala nagsishare. Araw-araw ka nagdadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Matatakpan yung mga kahinaan mo. Mga pagkukulang mo, tatakpan ng Diyos. It covered a multitude of sin. Because of charity.
to the soul. Pag-ibig mo sa kaluluwa. Kaya importante ang pagdala ng kalag. Pag-share araw-araw. Wala kang ginagawa siya balay. Bumaba ka. Punta ka sa kapitbahay. Love your neighbors as thyself. Share to them the gospel of Christ. Yung puro cellphone ka lang. Puro cellphone, puro cellphone, puro cellphone, puro cellphone. Puro cellphone. Asawa mo na yung cellphone. Pana mo na yung cellphone. Kapatid mo na yung cellphone. Hindi mo na wala. Grabe. Nag-apos na tayo sa cellphone. Ang cellphone maganda. Kailangan po natin yan sa ating transaksyon, sa ating mga negosyo, sa ating contact. Pero gamitin mo sa walang kabuluhan, magalit ang Diyos. You denying Christ because of that cellphone. Kaya manon, walang kabuluhan ang tinitingnan mo. Gamita ang cellphone mo sa mabuti. Huwag sa karnal, sanlibutan na style. Madala ni Satanas sa ating mga tingin, ma-deny natin ang Panginoon. Imbes magwali ka, mag-press ka, mag-share ka ng gospel, doon ka na lang sa cellphone. You deny Christ in your heart, pagpalagi ka lang, nagkukonsentrate dyan. Dahil ang Panginoon, He is a jealous God. Jealous God ang Diyos. Mabuguhuan ng Diyos, nagsisilo siya sa mga hindi gumagawa ng kanyang kalooban. Amen ba? Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. So ulitin ko po, malaking aral sa atin ang nangyari kay Pedro upang araw-araw ang buhay natin, eksamino natin kung namumuhay pa ba tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Kung hindi naman gani, nagkamali tayo, na-failure tayo to do so, please, seek God's forgiveness and restoration. Awitan natin Diyos, mga naman. Hallelujah. 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 Napakabait mo, Lord. Magkamali man kami. Kaya kaming tao lang. Siyempre magkaroon kami ng kamalian. Banal, kailangan ko makapagyarihan pagsama ko. Singgit. Puso'y umiibig, nagbibigay sa'yo. Sa piling mo, ako ay ladang ko. Espiritu banal, kailangan ko.
minamahal kita. Ako'y Lumalapit. Kami lumalapit sa iyo, Lord. ang buhay ko Sa iyo lang. Akayin mo at ang kilig, puso't palingasin. Di may kukumpara sa buhay na nabastan ka. Sinasambat, minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Kami lumalapit sa iyo, Lord. Buhay ko ay sa iyo lang. Ang kilig, puso'y matingasin. Ay ko kumpara ang buhay na mabastan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Singkat mo. Hallelujah! Jesus! Salamat po. Hallelujah! Napakabait mo, Lord, sa mga salita mo nagpaalaala sa amin. Na dapat kami magbantay. Be vigilant in serving you, Lord. Minsan, mapalayo kami sa iyo. Minsan, mai-deny namin kayo. Hindi namin masunod ang kalooban mo. Ngunit maraming salamat sa iyong walang hanggang pagpapatawad. Walang hanggang pagmamahal. Awa at may panumbalik kami sa iyo. At kami minsan nagkakamali. We failed, Lord. Because just only human, magkakaroon kami ng pagkakamali. Maraming salamat. Saan mabibihag at madala kami sa aming kahinaan dahil mahina kami. Ngunit salamat sa imong pagpapatawad palagi. Palagi available ang inyong pagpapatawad sa amin, sa aming pagsisisit, paghinulsulot. Hindi sirado ang puso mo sa amin. Bukas palagi ang puso mo sa amin. Bukas ang langit para sa mga minamahal, habang dadama niyo pang presente ng lubusan, pinapakinggan tayo ng Diyos sa ating pagsisisi. Patuloy niyo kausapin ang Panginoon upang mabless ka mo sa kanyang presensya. Mai-restore ang presensya sa ating puso. Mai-restore tayo sa ating mga ginagawa. Role natin sa paglingkod sa Panginoon. Kausapin niyo pa ang Panginoon. Talk to Jesus certainly and sincerely. Habang pinapatanggap ko ang ating mahal nga bisita, mga bisita, itaas yung kamay, bayaw kamutyo. Ipiyo ang iyong mata, sabat ka mo sa akong pangamuyo, uban ang paghinusol at ang pagdawat sa Ginoo. Litukan nyo kani, sabihin nyo, Aman ko sa langit, sa ngalan ni Panginoon, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Lord, patawarin mo kami sa lahat naming nagawa ng pagkakamali, pagkakasala. Bilang tao, tinatanggap ka namin ng aming sariling tagapagligtas. Diyos at Hari sa aming buhay. Isulat ang aming ngalan sa aklat ng buhay, Lord. Iligtas po kami sa ampo ng aming mahal sa buhay. Kaya kami makapatuloy paglingkod sa iyo upang amin mamana ang langit. Sa iyong pagbalik, maisama kami. Mawala kami sa kahirapan sa lupa, kami magmana ng kalipay sa langit.
Sa pangalan ni Jesus ang gidawat. Amen, Lord. Salamat sa mga katawan dito. Sa harapan mo, Lord, patawarin mo sila. Kaawaan mo sila, Lord. Patawarin mo yung tangan sa langit. Muning umpisa sa paglilasyon, sa paglingkod, magpatuloy sila. Bless them so much, Lord. Financially, spiritually, also the loved ones, my God. And right in the book of life, Lord, to represent your beloved parents in the Lord, beloved Pastor, Mama dear, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. May apat na reglamento kaluwasan, apat. Una, pagtuo. Ginawa niyo na ni pagtuo. Panginoon, hinulsol lamang kamo. Pangduwa, last, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus. Aron mapasaylo niyong sala. Mahugasan. Ilubong sa tubig sala niyo. Pagbangon niyo, hawas tubig, bago na kong binuhat. Ang langit, maabli ka ninyo. At ang Holy Spirit, mukunsan sa inyo. Ang pang-upat, madawat ninyong gasa sa balang espiritu. Ang Diyos mo puyo sa kasing silyo niyo na patik na pagdating sa langit, dawatong ganito. Amin. Ganoon lang kasimple, apat rin kalutasan, pabautismo ka mo, at magpadayong ka mo, arong palanginan ka mo sa Diyos. Galbis po, mga bisita, mahal na mga bisita, galbis po, pwede magalig sa upuan na mamaya, pwede pabautismo kayo, uman sa pagpaampo diri, dool ka mo, para ilihas namin kayo lahat. Manalangin tayo lahat, mga minamahal, sabihin natin sa Diyos, kung saan tayo nagkamali, Lord, we need thy forgiveness. We need restoration in my life, in serving you. Patawarin mo kami, tulungan mo kami. Hallelujah! Opo, ilang Diyos sa malas Jesus. So, nadalangin namin dearest beloved parents in the Lord, our beloved noble pastor, Alameda, beloved son pastor, Lena Almeida, and all beloved children, nandito kami nagsusumamo sa iyo sa harapan. Sa ganang amin, wala kami magawa pag wala ka. Ikaw lang lahat sa aming buhay. Ibaba ang kapangyarihan mo sa lahat ng magkapatiran. Kung sila may nagkulang ng asala, patawarin mo sila. I-grant mo ang ilang mga kahilingan sa iyo. Pakinggan mo ang ilang kahilingan sa iyo. With regards to our personal life, sicknesses, problems, with regards to their job, their work, their business, Lord. Hear them, grant them, Lord, the blessing to them, my God. Financially, peace seekers, with all the provision, bless them so much, right, my God. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ipatong kamay sa ulo, isa nakataas, at tayo maglihans with all power and authority. Upo malapay bang kapangyarihan mo sa magilitan sa mga sandaling ito. So, ang beloved bala pastor, beloved parents in the Lord, bless the children right now, my God. In Jesus' name, I pray the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and cast out from me right now. In the might of Jesus, be healed. All kind of sickness, problem, be healed. Problem, be solved, vices begin, poverty begin, weakness begin. Bless them so much right now, my God. In Jesus' name, Jesus, be healed right now. Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos mga naman. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. Bayo kamot, lukso kita tulog kabises. Kusog na pagsinggit. Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Amen. Mahal maning kamot, ayaw mag-absent. Merkules, Biyernes, Linggo, aron tayo po'y lubusan pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal,